Okey. Ayan, hello po and welcome sa isa na naman nating video and, for today's video re-react lang po tayo sa video ni Attorney Claire tungkol dito sa stupid law ay hindi sa ano pala, sa nandito rin si Jingoy Estrada, yun nga si Raffy Tulfo. So, gusto ko lang din talakayin 'tong hearing na 'to kasi sa tingin ko 'di ba dapat bawat hearing may ano, may kaayusan, 'di ba? Tsaka may dapat nirerespeto ang isa't isa, rerespeto mo yung mga katrabaho mo, kapwa senador mo, 'di ba? Dito sa hearing na 'to, oo, katulad ng ine-expect ng mga Tulfo fanatics, matapang na naman si Raffy Tulfo. Binangga niya lahat, binangga niya yung mga taga-DOLE, the same time binangga niya rin yung kapwa niya senador. Eto, pakinggan natin si Attorney Claire. Bale na-feature niya rin 'to. Ito yung hearing ng yung kasambahay na nabugbog na si Miss LV Vergara tapos nandito rin yung DOLE. Tapos, may gusto siyang ipagmalaki na ipasa na bagong batas. Kasi may isa daw na batas ayon sa kanya na walang kuwenta. Kaya nagwawala siya dun tapos nagsisisigaw siya dun na kahit bastusin niya na yung mga tao sa paligid niya, eh, okey lang. Pero katulad nga ng sinasabi ni Attorney Libayan, when emotions are high, intelligence is low, 'di ba? 'Pag masyado kang emosyonal ta's nagsasalita ka, hindi mo na naiisip kung ano bang tamang lumalabas sa bibig mo o mali, 'di ba? So eto, pakinggan natin si Miss Attorney Claire kasi parang pinag-uusapan niya na gusto niyang baguhin, gusto niyang magdagdag, na mali daw yung, batas na ano, na naipasa. Yun na yung kasambahay law and bale sa gusto niyang ipatanggal sa mga kasambahay yung penalty na qualified theft sa mga kasambahay. Gusto niya normal na theft lang yung ipapataw sa mga kasambahay if ever man magkaroon ng if ever man magnakaw yung kasambahay. Gusto niya lang ano, gusto lang ni Raffy Tulfo na ang ipataw yung normal na theft. Imbes na qualified theft, gusto niya patanggal na 'tong qualified theft. Pero hindi niya naintindihan kung bakit ba qualified theft yung nasa batas natin. Itong qualified theft ay naaayon para sa mga kasambahay. Kasi may ano na siya, eh, may trust kang binibigay sa mga kasambahay para iiwan yung bahay mo. Tapos kung yung kasambahay, eh, magnanakaw lang, 'di ba parang sobrang pinakain mo lahat, binigay mo na yung tiwala mo sa kanya, tapos biglang nanakawan ka lang, magiging modus lang kasi yung iba talagang hindi rin naintindihan ni Raffy Tulfo na nangyayari yun. Maraming modus ng sindikato na papapasukin nila yung tauhan nila sa isang bahay para magtrabaho bilang kasambahay para lang magnakaw, 'di ba? Maraming gano'n, maraming nababalita. Ewan ko kung nanonood ng balita 'to si Senator Tulfo. Dapat alam niya yun. Kasi siya nga news anchor siya, eh, 'di ba? Sigurado ako may mga nababalitang gano'n. Tapos eto siyempre masama naman talaga yung nangyari dito kay Miss LV Vergara, 'di ba? Pero marami rin na, ang nagsa-suffer yung mga amo. Eh, yung ibang mga amo naman hindi rin naman sila gano'n kayaman para balewalain lang yung mga sitwasyon na gano'n. Pinagkatiwalaan mo yung tao tapos nanakawan ka lang, 'di ba? So, yun doon pumapasok yung qualified theft. Kasi nga binigay mo yung trust mo tapos nanakawan ka pa, 'di ba?
Kaya gusto ni Tulfo na alisin yung qualified theft na parusa sa mga kasambahay. Gusto niya lang yung theft, ipasok lang yung penalty sa theft. Hindi, ano parusa? Anong parusa? Ano? Ayan, dito na nagsimula yung uminit yung ulo, sabihin na natin gano'n, ni Raffy Tulfo. Tinatanong niya, parang ano na siya, bumibuelo na siya dun sa gusto niyang ipahiwatig na galit. Anong parusa? Ano daw Si parusa. Tapos yan, nilagyan ni Attorney Claire, hindi niya alam ang existing laws o kabado lang siya kasi naman nagtataas na ng boses. Alam mo yun, nandito na yung part na laging 'pag alam ni Tulfo na kaya ka niyang intimidate, tataasan niya na yung boses niya, eh. Kaya nga laging may isang video ako na kinompare ko, yung kung sino yung nasa harap niya. Yung nung kaharap niya si VP Inday Sara, hindi siya makapagtaas ng boses, eh. Hindi siya makapag-beast mode, eh. Kasi alam niya yung mga nasa harapan niya, may alam, hindi niya kayang ma-intimidate. Eh, etong mga nasa harap niya, mga undersecretary, mga maliliit lang na hindi naman hindi mga importanteng tao na kaya nilang sagot-sagutin din si Raffy Tulfo. Merong isang hearing, gagawan natin ng reaction video din, na yung, hearing ng PCSO. Medyo viral din yun na yung isang lawyer na babae, malakas yung loob niya dahil kaya niyang sinagot-sagot niya si Raffy Tulfo. Pero yung mga ganito, nagtataas na ng boses si Tulfo, kaya tina-try niya ma-intimidate yung mga resource person na hindi niya alam. Tinatanong niya, anong anong ipapataw na kaparusahan? Kasi akala niya wala. ito, Mr. Chair, ang sinasabi ko, eh. Eto, Ito, beast eh, mode, stupid law. stupid law. Ang ibig mo man sabihin, Patay. Stupid law. yung nagbalangkas ng Revised Penal Code ng Pilipinas ay stupido. Dahil sa Revised Penal Code, pag sila ay nagnakaw, Qualified sandali po. Sorry. I mean, Ayan. hindi patas ang batas. Alam niyo kung bakit nag-sorry si Tulfo? Kasi yung sinasabi niyang stupid law, etong si Jinggoy Estradang principal author. Pero ito lang sasabihin ko, yung kasambahay law, kahit na sabihin yung stupid law, yung kasambahay law, malaking tulong pa rin 'yan dahil nagkaroon ng karapatan yung mga kasambahay para sa batas na hindi sila basta-basta magagamit at may karapatan sila sa batas, 'di ba? Kahit na sabihin mong ang isang batas, katulad niyan, sabihin mo ng may kakulangan dun sa batas na yun, puwede kang mag-amend, puwede kang magdagdag, puwede kang mag-repeal, puwede mong pagandahin yung batas na yun. Pero eto yung simula, gano'n naman sa kahit anong batas, puwede mo pa rin baguhin, 'di ba? Sa due process na puwede mo pa ring dagdagan o alisin yung mga provision sa isang batas para mapaganda ito. Dito naman gusto niya magbida-bita kasi may ipapasa siyang bagong batas. Para lang ma-discredit yung isang batas, para lang din sabihin niyang magmalaki na naman siya na ako gumawa niyan, okey? Pero dito sa kasambahay law, hindi ko aaminin ko hindi naman din ako magaling sa batas. Pero yung pag-iisipan mo, sino ba nagpasa niyang batas na 'yan? Hindi lang naman ikaw mag-isang magpapasa ng batas 'yan, eh. Pinagdedebatehan 'yan ng mga 24 senators, eh, 'di ba? Tapos bago maging batas 'yan, pag-aaralan pa 'yan, 'pag pinasa mo na sa presidente, 'di ba? Bago maging batas. Kaya hindi lang porket sinabi nilang batas 'yan na Jinggoy Estrada, eh, hindi na 'yan napag-aralan ng ibang mga senador, 'di ba? Kaya kumbaga parang pagka sinabi mong walang kuwenta yung batas na 'yan, ibig sabihin yung mga nakipagdebate diyan, yung nag-aral ng
batas na 'yan bago ipasa, walang kuwenta rin. Ang lakas naman ng apog mo para sabihin 'yun, 'di ba? Oo, hindi perpekto yung batas na 'yun, kailangan i-improve, 'di ba? Pero hindi ibig sabihin na walang kuwenta yung batas na 'yun. Yung batas na 'yun para maprotektahan yung mga kasambahay, at the same time para maprotektahan din yung mga amo, yung mga pinagtatrabahuhan nila. Kaya hindi mo puwedeng sabihin walang kuwenta yung batas na yung kasambahay law para lang maipasok mo yung batas na gusto mong ipasa. Pagkasambahay, nagnakaw, qualified theft at Ito yung lagi niyang sinasabi sa programa niya, sa Raffy Tulfo in Action. Ito yung lagi kong naririnig sa programa niya. makulong. Pag si amo nagnakaw, hindi nabigay ng tamang sweldo, hindi nabigay ng tamang benepisyo, Sumasakit na yung ulo ni Jinggoy. Hawak ulo na lang, eh. Oo. pagbabayarin lang, absuelto na. Sama. Makilang beses Kaya nakaano lang si Jinggoy Estrada. Kasi sigurado ako na-offend yan si ano, eh, si Jinggoy Estrada, eh, na sinabihan niyang walang kuwenta yung kasambahay law. Tapos etong binabanggit ni Tulfo, pagka yung amo, hindi binayaran yung mga tamang, benefits ng mga kasambahay, penalty lang. Yan yung mga lagi niyang sinasabi sa RTIA. Pero pakinggan natin si Attorney Claire. na ba natin pinag-usapan ito kung bakit pumapasok ang mga household helper na kapag nagnakaw ay qualified theft ang kaso. Iyon ay dahil sa trust and confidence na ibinigay ng kanilang mga amo. Yun yung sinasabi ko, eh. Kapag nagpasa ka ng batas, dapat naka-specify yung mga katulad dito sa kasambahay law. Kaya naging qualified theft kasi may grave abuse of confidence, 'di ba? Inaabuso nila yung trust. Kasi yung mga amo nagbibigay sila ng tiwala sa mga kasambahay. Tapos, nanakawan mo lang, 'di ba? Hindi naman lahat na sitwasyon ay kagaya ng kay Nanay LV Vergara. Meron din naman talagang magnanakaw. Ayan. Katulad nga ng sinabi ko, nababalita pa 'yan, eh. Ibig sabihin totoo, 'di ba? Kumbaga may mga napapanood din ako, na nakikita pa sa CCTV yung pagkalabas, tapos, dala-dala yung mga ninanakaw nila, tapos sasakay ng tricycle, 'di ba? Pero eto papasok tayo dito sa penalty. Pakinggan natin 'to. Nagnakaw ng cellphone daw, kung ano na pang pagnanakaw na pinagbintang sa kanya ng kanyang amo, kulong qualified theft. So sino ba ang hindi estupido? Pero si amo, nakaw ng sweldo sa mga empleyado at mga benepisyo. Uyo, pansinin niyo si Senator Jingo Estrada. Ang sumasakit na yung ulo sa mga Nakakatawa si Jinggoy Estrada dito. Yung parang ano, sa tingin ko ayaw niyang kontrahin yung mga sinasabi. Nasa momentum na siya, si Tulfo, eh. Kaya ayaw niyang barahin si Tulfo. Ayaw barahin ni Jinggoy Estrada si Tulfo, pero sumasakit na yung ulo niya. Alam mo 'yan, pagka nag-aano ka, pe-privilege speech ka, tapos nandodoon ka na sa momentum. Siyempre 'pag may bumara sa'yo, mawawala na yung ano, yung momentum mo pagka nagsasalita ka. Tsaka siguro eto lang din 'no, yung mga ibang senador, kasi kung may ano, yung mga malakas si Raffy Tulfo, ang daming bumoto sa kanya, pangatlo siya, 'di ba? Tapos sa mga survey nun number 1 lagi sa survey si Tulfo sa mga survey. Ngayon na naging senador si Tulfo, wala silang lakas ng loob para unahin si Raffy Tulfo. Kasi 1, mababash din sila ng mga supporters ni Raffy Tulfo. 2, para sa eleksyon bawas ang boto sa kanila. Alam mo 'yun, yung parang kailangan nila ng mahabang pasensya, 'di ba? sinasabi ni Senator Raffy Tulfo. Kapag nalaman ng dole, walang parusa kundi pagbabayarin lang. Walang kulong. Mapapamura lang tayo dito. Oo, Senator Tulfo.
Pagka eto, i-explain ni Attorney Claire yung batas na merong parusa. Kaya nga maraming nagsasabi, mga vloggers, yung mga lawyers, na kapag wala kang alam talaga sa batas, tatahimik ka na lang. Etong si Tulfo, hindi niya alam na may mga penalty na pala sa mga amo na hindi nagbabayad ng mga benefits ng mga tauhan nila. Hinay-hinay lang sa pagmumura kasi. Huwag kayong magalit sa dole. Ito yung sinasabi nilang mambabatas na walang alam sa batas. Kasi hindi niya alam yung batas eh. I-explain yun sa atin ni Attorney Claire. Kasi ang dole ay walang kapangyarihang magpakulong. Kahit sabihin pa na ang amo ay napatunayang hindi nagbabayad ng sweldo sa kanyang And ang dole walang karapatan magpakulong. Okay? Take note. Pero nasa batas na yan, may kaparusahan na yan para sa mga amo ng mga hindi nagbabayad. Pakinggan natin si Attorney Claire. Kasi naman, may mga batas na tayo. I-check nyo lang po muna. O kaya, i-request nyo yung mga lawyers nyo. Oo, 'di ba nagmamalaki pa si Raffy Tulfo eh. 100 lawyers daw. Yung china-challenge niya si Attorney Libayan. Meron siya mga 100 lawyers na nag-aral sa mga mas prestigious na paaralan. Eh si Attorney Libayan eh, kung hindi daw kilala yung eskwelahan. Kung ikaw ang dami mong lawyers eh, magtanong ka, mag-inform ka sa kanila kung may batas ba talaga. Search yung mga nais nyo, hanapin at alamin. Gusto ko kulong. Kasi kung hindi, din sa pagtime, baguhin natin batas natin, Mr. Chair. We have to come up with legislation na dapat lahat ng amo na nagnanakaw sa kanilang mga empleyado talagang makulong. And may Ang lakas makasigaw. Talagang Ang lakas makasigaw. Ang lakas din ng ano eh, banat ni Attorney Claire eh. Shoutout po Miss Attorney Claire. I'm a fan and sana wag mo akong i-copyright dito sa video mo. Nagtuturo lang din po ako ng critical thinking. Kahit wala akong alam sa batas, at least yung pag-iisip, gusto kong ipahayag din sa mga viewers na nanonood ng video natin. Okay? Thank you po. bidang-bida sa mga